Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Narito naman po ang inyong lingkod, si Brother Ravi, si God Peng, na malapit sa inyo para ilapit ang salita ng Diyos na ating pong pagbulay-bulayan at ating pong upang magkaroon tayo ng kalakasan sa ating pong buhay espiritual. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa London. Magandang araw dyan po sa Middle East, dyan po sa Kuwait, dyan po sa Dubai. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga dito sa Asia. Maraming salamat po. September 3, 2020 yan po mga kapatid. Napakabilis po ng mga panahon, ng mga araw na nagdadaan. Parang kailan lang na tayo nagsimulang magkasama tuwing umaga sa ating morning coffee devotion. Ito po dahil sa awa ng Diyos, tayo ay magkakasamang muli. Tayo ay nagkakasama pa at magkakasama pa sa biyaya ng Diyos hanggat tayo ay pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng ganitong programa. Magpapatuloy lang po tayo dahil dito po tayo nakakakuha ng ating pong kalakasan at sa mga wisdom na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Aminin po natin mga kakape na tayo po ay mga tao na tayo po ay hindi po perpekto, na kailangan po natin ng tagagabay. At ang gabay natin mga kapatid sa landas ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Napakahalaga na ating pong i-acknowledge yan sa ating buhay na kailangan natin ang Diyos. Kaya sinasabi natin palagi, God first. He should be the first in our lives. Siya dapat ang nangunguna. Sa bawat tayo ay gumigising ng umaga, we should be always thankful to God because of His grace,
because of what He is doing in our lives. Sa kalakasan, sa buhay. Karon din mga kapatid at mga kape, ang bagong umaga na ibinigay sa atin ng Diyos, kung saan dito natin ipapakita at mai apply ang mga characters na kung saan ito ay ating mga napag-aralan sa salita ng Diyos. Ano nga ba yung magiging mga reactions natin, yung ating maging galawan, yung ating mga maging sagot sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw, kung paano natin may papakita ang Diyos sa atin, katulad nga ng sinabi ng Diyos na kailangan nating pagliwanagin ang ilaw na nasa sa atin. At ang ilaw na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ating tinanggap ng araw na tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang pangako ng Diyos hindi po mahuhumpay. Ang pangako ng Diyos lagi na itong maalala at alalahanin na sinisigurado niya na ang kanyang mga pangako sa kanyang mga anak ay magagawa at may bibigay niya. Katulad nga po mga kapatid na sinabi ng Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, who is God that cannot lie, promised before the world began. God promised us that He will give us eternal life. As we ponder upon the book of John chapter 3 verse 16, sa John chapter 3 verse 16 ang sinasabi mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kumbaga, sa buong Biblia, ito po yung pinaka puso, pinaka heart ng banal na kasulatan, yung John 3:16, na kung saan nandito na, kompleto na ang mensahe ng Panginoon sa atin, na dahil sa pagmamahal ng ating Ama, ng ating Diyos, dahil sa ating kalagayan bilang mga tao na nagkakamalit, nagkakasala, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaya pasalamat sa Panginoon, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Good morning sa ating lahat. Good morning dyan po sa Canada. Good morning Brother Dennis Tungpalan. Maraming salamat for joining. Siguro at alam ko, naniniwala ko na lagi kayong nag-aantaba at nanonood dito sa ating Morning Coffee Devotion. Pero salamat sa Panginoon, nakita kita sa aking wall ngayon. Uncle Arnold Valeriano, good morning po. Maraming salamat. With Auntie Elena, maraming salamat po ng Bangal, Lauyod, Dita, Hawaii, Manananila, Hernando. Thank you very much for joining us. Ma'am Mildred Alonso Ramos, thank you very much ma'am. And siyempre kay Engineer Rolly Ramos, maraming salamat po. Good morning. Huwebes, opo, Huwebes ng umaga, alas 5:39 ng oras, September 3, 2020. Good morning to our barangay captain na Jerry Corpus Alonso, Ma'am Anita Domingo Alonso, kay Auntie Elsie Tapawan, Auntie Diling, good morning. Best Adeline Garma Alonso, good morning. Manong Alex Alonso from Bacara, kasama natin dito si Sister Mayrisa Marcelo Ako. Sister, hintay lang, baka pupunta kami dyan sa Bacara. Maraming salamat. Good morning. Jeff Alonso Kas, maraming salamat. Let us always pray for the mother and the father of the Jepong, si Uncle Sammy at saka si Auntie di ko naman ma-diretso yung pangalan ni Auntie. Anyway, thank you very much Jepong for your pagpapatuloy na paglilingkod at patuloy na pagbibigay ng pagsamba ng luwalhati sa ating Panginoon sa inyong desire, palaging manonood ng kanyang salita. Yes. Thank you very much po. From London, maraming salamat po, Ma'am Maymay Aljen. Kung nakinig ngayon ang aking pong hipag, si Ate Mila Asuncion sa London,
Good morning. Magandang gabi dyan sa London ngayon. Ate Mila Asuncion, maraming salamat. Philomena PJ, thank you very much from San Nicolas. Yan, nandito po kasama natin from Toronto, Ontario. Ayan, Ontario, Canada. Si Brother Dennis Pampalan. At saka, siyempre nandyan, kasama niya si Sister Emmy Bell at saka ang kanyang pamilya. Maraming salamat po. Good morning, Pastor at mga kape. God is good all the time. Praise and thank Him for He wake up. Yes, tayo kanyang ginising again to hear His word. Thank you very much for that, Uncle Sammy. Thank you very much, Uncle Sammy. Sammy Alonso. Maraming salamat. Emmy Abubo. Ayan, nakakatakot naman tong profile picture mo. Anyway, good morning, Emmy Abubo. Kas, maraming salamat for watching. Manang Mercy Ragasa, glad to see you again here on our timeline sa ating wall. Alam ko po nanonood kayo palagi. Maraming salamat. Kuya Johnson Ragasa, si Neil, maraming salamat. Angeline de la Cruz from Kawakan, maraming salamat. Vero Rosalie Malingas sa Pasig, thank you very much, pamangkin. Lorenzo Pascual from Hawaii, good morning. Magandang tanghali dyan sa inyo. Maraming salamat at kasama natin dito si Sir Mina Pascual dyan po sa Navotas. Maraming salamat for this morning. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagpapatuloy. Patuloy din po ako na-encourage dahil nga po kung wala kayo, mag-isa lang ako nagsalita dito. Anyway, maraming salamat sa salita ng Diyos dahil ito po ang ating pong trabaho, pagpapalaganap at pagsisiwalat ng salita ng Diyos, lalo na ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. God bless you all. Peace be with you. May the blessing of God be with you all. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood pa at makikinig pa maya-maya. Kahapon po, ang ating pong pinag-usapan ay patungkol po sa kalikasan. Pangangalaga sa ating kalikasan. Dahil bilang mga anak ng Diyos, kailangan din nating magiging makakalikasan. The first na team na ating pinag-usapan this series, mga kapatid at mga kape, ay tungkol po sa pagiging maka-Diyos. Siyempre, unang-una sa lahat ay ang Diyos. So, ang Diyos, pagiging maka-Diyos at pagiging makatao, pagiging makabayan, pagiging makapamilya, at kahapon po ang pinag-usapan natin, makakalikasan. Bilang mga anak ng Diyos at nananampalataya sa Kanya, kailangan din nating pangalagahan ang minamahal ng Diyos na Kanyang ginawa, ang kalikasan. Kaya yun po ang ating pong napag-usapan kahapon, na kailangan natin yon dahil ang kalikasan, pagpangalagahan natin, we are preparing yung mga pangangailangan at mas magandang kinabukasan ng ating susunod na mga henerasyon, ng mga susunod pang henerasyon. Okay, habang tayo nagpapatuloy, pakinggan muna natin tong kantang ito na kung saan dito at ito yung gusto ko sanang patutugin kahapon, pero nauna na pinatugtog ko kanina yung Christmas song. Ayan, Merry Christmas sa ating lahat. Sabi nga nila, ang mga Pilipino daw ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. From September, basta burn na yan, magsisimula na hanggang sa end of January, di ba? Ang haba ng ating na kinaingitan ng maraming mga nasyon. Anyway, ito ang gusto kong patutugin kahapon patungkol po sa kalikasan. At ating pong namnamin, ating pong isipin, ating pong pag-isipan ang mga lyrics nito na kung saan alam na natin tong kantang to, but it reminds us about our kalikasan. Okay, pakinggan po natin to. Ayan, diba? Lumalabas sa pagkabata ngayon yung mga 1960s, 1970s. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang
ipinalat sa hangin. Sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawi tayo'y mawawala na. Lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ayan po, bumabalik po tayo sa 1970s, 1960s. Ayan. Napakagandang awitin na kung saan it reminds us about taking care or how to take care of our nature. Tunay nga naman, mga kakapit, na kailangan natin pangalagahan ang ating pong kalikasan. Dahil nga po, gaya po ng sinabi ng Biblia, na ang karunungan o yung kaalaman ng mga tao ay lumalawak, na kung saan nadidiskubre nila ang natural resources, ang kalikasan na nilalang ng Diyos ay napakayaman. At dahil dito, kaya nandito tayo ngayon sa panahon o henerasyon, ang era kung saan ang ating pong teknolohiya ay napaka-advance and patuloy na nag-advance. At maraming mga tao nag-iisip na palawakin pa ang kanilang kaalaman at mapapaganda pa ang kanilang serbisyo sa kanyang kapwa-tao sa pamamagitan ng pagdiskubre pa ng mga high technologies, kung saan improvise nila lahat ng mga meron tayo ngayon. Pero ang masama, mga kapatid, habang ang mga tao ay nagpapasasa at nag-enjoy sa mga technologies na ginagamit natin ngayon, ang ating nature naman o ang kalikasan ang nahihirapan. Kaya napakahalaga yung tinatawag nating disiplina. Napakalaking bagay na yung hindi ka magkakalat bilang isang individual. Diba, mga kapatid? Dahil alam natin, napakalaga ng ating kalikasan dahil dito nanggagaling ang lahat ng mga mangailangan natin. Kaya huwag nating apusuhin.
meron tayong tinanggal, meron tayong ginamit na puno, palitan natin. At tandaan natin to, sabi nga nila, kung isang puno ang tinanggal mo na merong tinatawag na permit from DNR, yung mga puno na kailangan magkaroon ng permit muna bago mo ito putulin. Pag isa ang pinutol mo, dapat mapalitan mo yan ng kahit 5 hanggang 10 puno. Para pagkatapos ng ilang taon, makita natin meron na namang puno, mas marami pa. Anyway, yan lang naman po isang paalala sa bawat sa atin. Good morning, David Asuncion Maningas Jr. Siyempre kasama dyan ang pamilya. Maraming salamat, Rosalie. Annalyn Menoro Kakal. Yes, Annalyn, good morning. Maraming salamat for joining. Manang Madeline Asuncion Raynon. Siyempre kasama dyan si Kuya William Raynon Senior at saka si Piskal Imnas Basingan Raynon, maraming salamat. Piskal, maraming salamat. Princess Lagua Marcos, Naibangal Damodita. Resalito Lopez Manong Itong, thank you very much. Kasin Jenny Ragasa, good morning, maraming salamat. M. Bitagon, Noriel Tejada, Tatay Elias Evangelista, maraming salamat. At saka kasama nandito si Sister Primrose Manlalan, the treasurer of Barangay Kabisukolan, Bintar. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa mga ito. We thank you Lord for your grace. We thank you Lord for the life that you gave us. We thank you Lord for the strength and for the good health. Meron po kami mga karamdaman na magsimula po sa mild hanggang po sa mga kapatid, mga kape na may sakit ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. We are praying Lord that you may please heal us. Yes Lord, please forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po ng mga aming pong mga naisip, nasabi at sa mga nagawa na hindi po nakapagbibigay sa inyo ng kasiyahan, patawarin po ninyo kami. Lord, we are your creation. We thank you, Lord, for giving us life. You created us in your own image. Maraming salamat po. Nang dahil dito, wala po kami may magmamayabang. Dahil po ang buhay namin ay inyong pinagkaloob. At ang iyong expectation sa amin ay magamit namin ang buhay na ito para sa inyong kailwalhati. Mulit-muli Panginoon, kami po inyong turuan sa oras na to. Sa mga salita mo na aming pong babasahin at bibigkasin, na sana ito ay magbigay na naman sa amin po ng kalakasan, kaalaman, karunungan. Maraming salamat po. We are praying, Lord, for the safety of everyone. Our friends abroad, lahat po ng mga domestic helpers, OFWs, mga dual citizens, immigrants, mga seamen, mga TNTs. Lahat po, Panginoon, ng mga sa ibang bansa na naglalayag at nagtatrabaho, we are praying, Lord, that you may please protect them and please, Lord, comfort them. Alam ko po, naniwala kami that they are thinking of their relatives here in the Philippines. So we are praying, Lord, that you please comfort them and make us safe also here in the Philippines. Pagsimula po sa aming presidente hanggang sa pinakabata sa Pilipinas, we are praying, Lord, that you may please continue protecting us. And please, Lord, heal our land, Lord, from this pandemic, please. We are praying, Lord, that you will also provide the needs of everyone. Sa lahat po ng mga kailangan namin, inadalangin namin sa Panginoon that you may please provide these things to us. Sa mga nawalan ng trabaho, Panginoon, we are praying, Lord, that you may please give them work. Sa mga nagtatrabaho, that you may please give us that honesty. Naging honest po kami sa aming mga ginagawa nang sa ganoon, kayo po ay matutuwa sa amin. And we can help our employers. And for those employers, Lord, we are praying that you may please give them wisdom, give them humility as they manage, as they have
their partners in their work, on their job, in their business, their employees, that they may be a blessing to them and everyone. Lahat po ng mga nangangailangan po ng inyong grace, Lord, please, Lord, provide. Maraming salamat po. Continue work in the life of our governor. Please give him wisdom in every decisions that he will make. Ganon din po ang aming pong mahal na mayor. Please continue work in his life. At sa lahat po ng mga LGUs dito po sa Pilipinas, that you may please continue protect those frontliners na sila po ang nangunguna para mapuksa at labanan ang pandemyang ito dito po sa aming lugar. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please heal those who are infected. Please, Lord, palakasin mo po sila. At ganoon din po kami. Patuloy niyo po kaming gabayan at proteksyonan, ilayo, Panginoon, sa pandemyang ito. Maraming salamat for what you are doing. Bless each every one of us. Bless also our barangay captain, the council, and all the barangay officials, and of course the constituents of the Philippines at dito po sa aming barangay. Maraming salamat po, Panginoon. Nilalapit po namin sa inyo si Mama Evangeline Bendia, si Manong Rafael Argasa, Manong Ilyong Asuncion, si Janelle Sharp, si Manong Nemesio, Auntie Marilyn, Uncle Sammy, Uncle Wilson, sa lahat po ng mga may sakit ngayon na kailangan po ng kalakasan, complete recovery, and to that child, to the baby, 7-month-old, hindi po nila ito tantago, pero gusto po nila na at pinalangin nila, request nila, Panginoon, na meron pong kailangang gumaling, at itong batang ito, 7-month-old, I pray, Lord, that you may please heal the baby, at yung fourth, the mother, and of course the grandma na nag-request po nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga may sakit ngayon. We are praying, Lord, na hindi po nila nababangkit kung sinasabi o masabi, but deep in their hearts meron po silang hinihiling sa iyo na gumaling sila sa kanilang mga sakit. We are praying, Lord, that you please heal them. Maraming salamat po, for you are our God, na pwede kami lumapit sa iyo anytime to bring every problems that we have, every concern that we have. Maraming salamat po, Panginoon. Please continue your work in our lives. Please use your servant. Maraming salamat po, Panginoon. Please, Lord, heal our land. Thank you. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kakape. Manang Lucy Clemente, welcome. Welcome, Konsehal Alberto Tomas, Agananos kayo. God bless you. Flodelisa Alonso Salvador, Kasim, maraming salamat. Kasama natin dito si Ma'am Emelda Marcos Baguyo at saka si Kasim Lucy Clemente. Okay, ang ating pag-uusapan ngayon ay hindi po tungkol sa kalikasan. Do, nabanggit natin yan kanina, napakalaga po na pangalagaan natin ang ating kalikasan. Dahil ang balik po nito sa atin pag ating inabuso, grabe po, alam po natin yan. Kaya ngayong umagang ito, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa isang lugar kung saan meron tayong matutunan dito. Do hindi pa natin alam, hindi pa natin po nakita, hindi pa natin ito na-imagine. Do we imagine some part of it dahil may mga sinabi sa Biblia kung anong itsura nito o anong meron dito. Pero ano nga ba yung mapupulot nating aral patungkol sa lugar na ito? Nakita po natin sa ating leksyon. Lesson from hell. Leksyon na nanggagaling sa impyerno. Meron kaya nun? Ating pong babasahin ang sinasabi ng Biblia. Tatlong bagay na kailangan nating malaman at kailangan nating matutunan sa impyerno bilang mga anak ng Diyos. Yan po ang ating pag-usapan. Sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. This is an account of a certain rich man and a certain beggar named Lazarus. Some of you are familiar with this. But kailangan nating ma-remind, kailangan nating mapag-aralan ulit ito, pasadahan ulit ito, dahil nga po ito ay salita ng Diyos. Kaya po na sinasabi natin,
Yes, we need the Word of God in our lives. Kahit na paulit-ulit nating basahin at pag-aralan, hindi po mawawalan ito. Hindi po kailanman maubusan ng leksyon o aral ang salita ng Diyos. Sa mga kapulisan na kasama natin sa mga squad, a challenge for them is to memorize verses from the Bible. Meron po tayong mga versikulo na according to our manual na ginagamit, ay kailangan nilang i-memorize at least one verse per week. At yung one verse na yon, kailangan paulit-ulit na babasahin at ikabesa sa ulo. Ang pagsasaulo po at pagtatrabaho ng salita ng Diyos sa ating buhay ay napakalaga. Kahit isang verse lang po yan, hindi po nakakasawa yan. Kung sabihin natin napakalit naman yan sa isang linggo, isang versikulo, napakalaking bagay na po yan. Halimbawa po, how to memorize and to apply the Word of God. Parang ganon. Pagising mo ng umaga, nanalangin ka, pasalamat ka sa Diyos, tapos babalik ka sa salita ng Diyos, pupunta mo yung John 3:16. For example, John 3:16 po, yung ating pong assignment na i-memorize. Ibig alam na natin lahat yun. Pero hindi porket alam mo na, hindi mo na kailangan pang pasadahan. Pasadahan mo ito. And one of the effective ways to memorize the scripture or a verse from the Bible is to read it with a loud voice. Okay? Hindi naman yung loud na loud. Basta marinig din ng ating tenga. Kasi mas madaling may kabesa ang isang bersikulo o kahit anong gusto mo may kabesa. Kung babasahin mo ito sa pamamagitan ng mata at pagbigkas nito sa ating sa ating pong buwanga, sa ating dila. Dahil best way to memorize, mas madali na makamemorize ang isang tao pag mula sa ating eye gate at sa ating ear gate. Kaya while you are reading it, for example, John 3:16, basahin mo, ay namnamin mo, basahin mo at namnamin mo ang mga words ito. Katulad ng, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ulitin mo ulit hanggang 10 beses. 10 beses every morning. At ito'y basahin mo. Huwag mo munang isaulo. Basahin mo. Basahin mo ng basahin hanggat sa ito'y tumatakbo na sa iyong utak, sa iyong kaluluwa. At habang binabasa mo ito everyday, mamayang gabi bago matulog, babasahin mo ulit yun 10 beses. And you can see how this verse work. Sabi mo, for God so loved. Wow, grabeng pagmamahal ng Diyos. For God so loved. Yun palang ating pag-usapan, for God so loved. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun palang pagmamahal, so loved. Parang sinasabi mo, baka iba rin sinasabi mo sa isang tao na, I love you. Baka iba rin sinasabi mo, I love you so much. Diba? I love you very much. Iba rin, I love you, iba yung I love you so much. I love you very much. But as we read what the Bible says, for God so loved, wow. Di ba? Sino tayo para mahalin ng Diyos? Ang Diyos na mapagmahal. Ano yung pakay na ano ang balak niya sa atin? Ano bang meron sa atin na dapat tayong pakamamahalin ng Diyos? Alam natin na ang tao ay tumaliwas sa kalooban ng Diyos. Na ang tao ay nagkaroon ng sariling kagustuhan at plano sa buhay at ginawa niya ang kanyang sariling kapakanan at lumayo sa Diyos. Sino ba naman tayo at para mahalin ng Diyos? Diba? Napakalaki nito. At kung paano natin ma-apply ito bilang makita natin for God so loved. So, gayon na lamang pagmamahal niya sa akin at binigay niya sa akin yun. Panadama niya sa akin, pinaalam niya sa akin bilang isang tao na minamahal ng Diyos. Kailangan ko ring itong i-share sa iba. O diba? Nandun na yung application. Dahil every word of the Bible is very important. Every word of the Bible very important. Ito'y salita ng Diyos eh. At kung nagsalita ang Diyos, alam natin na ito'y mahalaga at napakahalaga. Hindi lang yun, pinaka
mahalaga. Now, we will talk about the things that we can learn, the lessons that we can learn from it. Excuse me po Okay, ito po. Babasahin po natin ang aklat ng Luke chapter 16 verses 20, 19, 20 hanggang sa 31. There was a certain bakit nagkulang tong ano ko? Nagkulang itong verse ko. Wala yung 19. Sandali lang hanapin ko lang yung 19. Luke chapter 16 verse 19. Ayan. Nakuha ko na. Sandali lang po Ito hindi ako nagsimula rito Ito, verse 19 sabi, There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, that he may testify of them, that they may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, For if they hear not Moses and the prophets, neither they will be persuaded, though one rose from the dead. Ito bang usapan na nangyari doon sa Lucas chapter 16? Jesus Christ is the one who's telling this story. And this story is not only a parable. This is not a parable. According to the verse, it says, there was a certain, it is a certain, nangyari talaga ito. Dahil alam na bakit? Alam ba ni Kristo ang mga lahat na alam ba ni Kristo ang nangyayari sa impyerno? May kabesa ba na lahat naman nangyayari sa bawat individual na tao? Diyos ang ating pong si Jesus. Alam niya lahat because He is omniscient. He is omniscient God. Alam niya lahat. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. So yung mangyayari pa lang sa atin, wala tayong ka-idea sa future natin. But God knows. God knows how we walk every day. God knows our plans. God knows what we are thinking. Also, di ba? Dapat nga talaga magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Ibig sabihin ng takot sa Kanya ay magkaroon tayo ng awareness ng Diyos ay lagi nandyan at lagi niya tayong binabantayan. Na alam natin na nakikita na lahat ng bagay-bagay na ginagawa natin. We should be aware about that so that we can be careful enough, cautious enough to do na hindi tayo papasok sa anumang uri ng kalokohang gawain.
So, ano po mga kapatid? So, there was a certain rich man, according to the Bible. Now, ito pong sinasabi, ang mayamang lalaking ito ay nakasuot o may kasuotan na mamahaling tela, mahahaling at damit, at siya ay kumakain ng sobra-sobra araw-araw. At nandito man ang isang totoong pulubi ng pangalan ay si Lazarus, which was laid at his gates. Nandun sa gate ng kanya, nasa tarangkahan ng mayamang lalaking ito, at siya ay naghihintay na makakain ng mga tira-tira ng mayamang lalaking ito. At ang pulubing ito ay kaawa-awa dahil marami po siyang sugat sa kanyang katawan. And the dogs came and licked his sores. Nandun yung mga aso na dinidilaan yung mga sugat nito. Hindi ko alam kung saan natin nakuha yung nung bata kami. Pag merong araw sugat, pasintabi po sa mga nagkakape katulad ko. Kaya mo, ito. And it came to pass that the beggar died. Siguro namatay sa tetanus o sa rabies, ano? Ito. At ang pulubing ito ay namatay. At siya ay dinala ng mga hell doon sa paraiso kung saan nandun si Abraham. At ang mayamang lalaki ay namatay din. At siya ay nilibing. Can you see that? There is something that we can learn from here. Mapapulubi ka, mapamahirap ka, mapamayaman ka. Lahat tayo mayroong hangganan ng buhay. Do you think this rich man did everything so that he can survive? Do you think he ordered every specialist, every doctors that are well known in their place that time para gumaling siya, para hindi siya mamatay? He is a rich man. Diba? May mga tao kasi mga kapatid na dahil sa meron na silang kayamanan at meron silang perang malaki, they thought they can live longer at hindi sila mamamatay, and they can do everything to preserve their life. Lalong-lalo ngayong panahon ng pandemya, di ba? People wanting to have the life that is in good health, at gusto nating ma-preserve ang ating buhay, and we do everything just to live long on here on earth. Doon mayroon mga verses na sinasabi ng Biblia na kung paano tayo magkaroon ng mahabang buhay. And yet, darating pa rin tayo sa konklusyon na merong hangganan ang ating buhay. Gaya ng isang nakausap ko mga kapatid. Ba't ganon? Ano bang sinasabi ng Diyos patungkol sa kamatayan? Ito ba ay parusa? Ang kamatayan po, according to our spiritual life, sa salita ng Diyos, when it comes to our spiritual life, yes, ang kamatayan po ay kaparusahan dahil sa ating kasalanan. Ang sinasabi po doon mga kapatid ay yung ating spiritual na buhay. Dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. Pero ang kamatayan nating pisikal, nandyan na mga kapatid. Hindi natin maiwasan yan. This is one of the fruit or the outcome or the consequence of what our first father did doon po sa Garden of Eden. When God told them, huwag niyong kainin tong prutas na ito dahil kung kainin niyo ito, malalaman niyo ang masama at ang mabuti. Ngayon, dahil sa kanyang ignorance, o hindi naman siguro ignorance yun sa curiosity, parang yung right word, nakita niya maganda nakita niya yung asawa niya kumain hindi naman namatay yung asawa niya. So what happened? Kinain din niya. So that time, nung kinain niya yon, then the curse came here on our land. Kailangang pagpawisan ng tao bago siya kumain. Pero karamihan ngayon, lalo sa mga kabataan, Pedros Benos, kakain para pagpawisan. Hindi dapat ganoon. Anyway, ang ating punto rito mga kapatid,
is yung katotohanan na ang mayamang lalaking ito, kahit na siya ay maraming ginto that time, hindi po ito nagsalba sa kanyang buhay para siya humaba pa ang kanyang buhay, magkaroon pa ng mas mahabang buhay. At we have heard and as I have read, nasabi rito na matay ang pulubi at siya dinala doon sa paraiso kung saan nasaan si Abraham. At ang lalaking mayaman naman ay namatay at siya nilibing. And in verse 23 it says, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off. Nakita niya si Abraham doon sa malayo. Kasama niya si Lazarus na pulubi. And he cried, umiyak siya, sumigaw siya. Itong si mayamang lalaki na nandun sa impyerno, na nahihirapan dahil sa init ng lugar, sa apoy. Siya ay umiyak. Siya ay sumigaw. Because pwede naman natin sabing umiyak siya, pwede naman sa umiyak. When we say cried, yun yung pagsigaw na may halong pagmamakaawa. Siya ay umiyak at sinabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Diba? Doon sa impyerno, meron pong luha sa impyerno. May pag-iyak po doon sa impyerno. Pag-iyak kung saan nakikita nila at na-imagine nila, naalala nila yung mga ginawa nilang buhay pa sila. In which, sa panahon ngayon mga kapatid, kailangan nating umiyak para sa ating sarili. Ano ba yung ating mga nagagawa, ang mga ginagawa araw-araw? Nasa yung binigay ng Diyos sa ating buhay, ang pinagkaloob sa atin ng Diyos na buhay, ito ba'y ating pinapangalagahan at sinisigurado ba natin na gagampanan natin ang ating pong trabaho bilang anak ng Diyos dito sa lupa? Na kailangan natin magkaroon ng luha sa ating mga mata para sa ating mga kapitbahay na nangangailangan, para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, sa ating mga kaibigan na sinasabi natin mga best friends, na kailangan nilang malaman ang ating nalaman tungkol sa kaligtasang ibinibigay sa atin ng Diyos, na handog, ibinibigay sa atin ng Diyos, na walang bayad, ang buhay na walang hanggan, na Kanyang inabot sa atin dahil sa ating pananampalataya. Kailangan nating lumuha para sa ating buhay, para sa ating pamilya. Dahil nga mga kapatid, sigurado at alam ko mga kape, na ayon natin ang ating pamilya ay makaparanas sila ng tinatawag na pagkapanis o yung tinatawag nating kaparusahan doon sa pinuntahan ng mayamang lalaking ito sa impyerno. Some of you will say, I don't believe in hell. I don't believe in real hell. Ang impyerno ay dito sa lupa. Naniwala ka rin sa impyerno pag sinasabi mo gano'n. Sinasabi mo ang impyerno dito sa lupa dahil naghihirap tayo. Mali pong katuruan yon mga kapatid na mga kapatid. Totoo poong merong impyerno. Isipin po natin to. Ito po kasi ang isip nila ng mga tao. How can God, a loving God, will punish people in hell? Di ba hatred yon? Sabi nila. Hindi po. Ang Diyos po ay Diyos ng tapat na tapat na huwes. Ayan. He is a just judge, so to speak. And as a judge, He's going to punish the violation of people. Yan po ang totoo. Yes, God is love. Yes, He loves us despite of our sinfulness. Na kahit tayo makasalanan, minahal niya tayo. Di ba grabe yung pagmamahal yun? Pero pinag-usapan natin mga kapatid, yung itong mayamang lalaking ito, nagkaroon siya ng titawag na pag-iyak, pagluha dahil sa kanyang kalagayan doon sa impyerno. Nahihirapan siya doon. Nahihirapan siya at nasasaktan siya doon dahil sa apoy. Kung saan doon ang kanyang destinasyon. Dahil nang nabubuhay siya, hindi po niya kinilala ang kanyang Diyos at tagapagligtas.
At dito nga mga kapatid, siya ay lumuha. Kailan ka huling lumuha para sa sarili mo? Kailan ka huling lumuha para sa mga pamilya mo? Kailan ka huling lumuha para sa ating bayan, sa ating barangay, sa kalagayan ng bawat isa? Sa impyerno, meron pong pagluha. Dapat lang bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating lumuha para sa ating kapwa, para sa ating sarili. Dahil po, ang ating pong sarili minsan, hindi po natin maintindihan. Ang ating sarili, yun ay lang una nating nilalabanan. Na kung pinapahintulutan lang ng ating sarili, ano mangyayari? Ang ating sarili papunta at papunta sa kanyang sariling kasiyahan. Pero dahil bilang anak ng Diyos, ibinigay sa atin ang kaligtasan. Dapat lang na ating evaluate ang ating sarili araw-araw. Before we sleep during the night, let us ponder about the whole day. Ano ba nagawa ko para sa Panginoon? Ako ba'y naging kaaya-aya sa Kanya? And there, ask God. Diba? At ang sabi ito mga kapatid, there is crying in hell. Na yan sana ang makita rin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. May luha. Dapat magkaroon ng luha para sa ating sarili at pag-iyak sa ating pamilya at saka sa lahat, mga kapatid. Pagpatuloy po natin. Ang oras po natin ay 6:23. Romans 6:23, it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." And praise God for that. And he cried and said, "Father Abraham, have mercy on me. Utusan mo po si Lazarus." Naisawsaw niya ang kanyang daliri sa tubig at patakan niya ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa init dito para ako'y malamigan. Can you imagine that? Ang mga tao doon sa impyerno, they desire a drop of water just to satisfy them. Ganun doon sa impyerno, mga kapatid. Kaya yung impyerno hindi po biro-biro yan. At what happened? Nang dahil doon, sabi ni Abraham, hindi pwede dahil hindi kami makapunta dyan. Meron tayong pagitan na mamagitan sa atin na hindi ka makapunta dito at hindi kami makapunta dyan. So, the man said, and he said, verse 27, then he said, "I pray thee therefore, Father." So, merong panalangin doon sa impyerno. May mga nanalangin sa impyerno. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi nakakilala sa Panginoon at ginawa nila ang lahat ng kanilang kakayahan para guminhawa ang buhay at hindi kinalala ang Diyos, sayang naman. Napunta sila sa impyerno, sana wala sa kanila, wala sa ating mga kamag-anak. Napunta sa impyerno. And in hell, meron pong prayers doon. They pray. Though they are in hell, they are praying. "Lord, please, wag mo sanang papuntahin dito ang aking mga kapatid. Lord, please." Maraming mga panalangin sa impyerno. And here, bilang mga anak ng Diyos, di ba napakagandang practice yan? Bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin na tinatawag na meron tayong puso na laging nanalangin sa kapwa. Prayer for ourselves, prayer for our community, prayer for our family. Sabi nga nila, pag-pray muna natin ang iba bago natin ipag-pray ang ating sarili. Kailangan natin mag-pray. Sa impyerno nga may prayers eh. Dapat meron ding prayers na nangyayari sa atin. How much or how many times you pray every day? Sabi ko sa mga kapulisan na aking kong kasama every Tuesday, ganito, if you want God to show us yung tinatawag na pagtatrabaho niya sa atin at mayroon tayong matutunan araw-araw, before we do everything, we pray. We need to pray. Before you drive the mobile, kailangan mo manalangin. When you wake up in the morning, kailangan mo manalangin. And ask God, "Lord, please use me today. Please, Lord, control my tongue, control my hand, control my eye, control everything in me. Please control me." Kailangan natin yan. How many times you pray every day? 3 times? Kulang po yun.
Kaya ang 3 times na yan, agahan, tanghalian, hapunan lang. Kulang po yun. Dagdagan pa natin mga kapatid. Dahil every time, every moment, pwede tayong manalangin. Nagtatrabaho ka, pwede kang manalangin. Huwag mong ipikit ang mata mo. Pwede ka na manalangin, nakabilan ang mata mo. Basta ang puso mo nandun, kausap mo ang Diyos. So there is prayer in hell. And with, meron dapat panalangin sa bawat isa sa atin. Magtatapos na po tayo at babasahin natin, kukunin natin yung lesson na pangatlo. 3 leksyon na nakuha natin sa impyerno. Una, mayroong luha o pag-iyak sa impyerno. Pangalawa, mayroong panalangin doon sa impyerno. At pangatlo ito, for I have 5 brethren. Meron pa akong 5 kapatid. Ayaw kong mapunta sila rito. There is concern. Merong concern sa mga kapatid. Dapat magkaroon din tayo ng concern sa ating mga mahal sa buhay. Concern sa ating mga kapatid. Concern sa ating pamilya. Concern sa ating komunidad. Concern sa buong mundo. Dahil ang sabi ng Diyos, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yun ang sinabi ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, huwag tayong maging makasarili. Let us do everything to pray, to shed our tears for them, for ourselves, for other people, to pray for ourselves, pray for other people, pray for the people around us, pray for ourselves. Baliktarin natin. Let us have these tears. Let us have this prayer. And let us have this what we call concern for the lost. Kailangan po natin yan. Doon nga sa impyerno, concern sila sa mga kamag-anak. Paano ba tayo? Buhay tayo, nandito pa tayo. Meron pa tayong dahilan para magpatuloy. Dahil meron pang mga kamag-anak tayo na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, kailangan nating manalangin at magkaroon ng concern sa kanila, mga kapatid. Doon sa impyerno meron ito. And that's the lesson that we can get from hell. Kailangan nating tinatawag na magkaroon ng pag-iyak, pagluha, magkaroon ng panalangin at concern sa ibang tao. Don't be selfish. Let us do our part to help others, especially in spreading the good news. So pag-share lang nito mga kapatid, napakalaking bagay na yun. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. Yan po ang ating leksyon ngayong umagang ito, the lesson from hell. Maraming salamat po. Don't forget that. Simple lang po, 3 lang po ang ating po napag-aralan ngayon. Tears, prayers, and concern to other people. That's what people think. That's what people do doon sa impyerno. Tayo nandito sa lupa, we can get that lesson and we can do that here. Dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo mapupunta ng impyerno, pupunta tayo sa langit. That's why we need to have that tears, concern, and prayers para sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Okay, thank you very much sa ating lahat. Tandaan natin to, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ang kanyang salita. Huwag tayong magsawa dahil ang Diyos hindi nagsasawa sa atin. Maraming salamat. Thank you very much, Cash Flor de Lisa, Asuncion. Maraming salamat, Consial Alberto Tomas. Thank you very much, Sir Police Chief Master Sergeant Sir Mel Geronimo. Good morning po. Maraming salamat. Duldulaw Jonas, yes, Jonas sa Hawaii. Good day. Sanyata, thank you very much. Barry Johnson, Gabriel, thank you very much. Eris Joyce Asuncion. Mang Julie Natividad Viloria Colbert, thank you very much. Bandelin Rafael Ragasa, Esmael Norma Ragasa, thank you very much. Edinson Retotar, maraming salamat. George Lacuya, sir, nasaan ka na ngayon? Thank you very much for joining us. Marilyn Dumligue, thank you very much, ma'am. Raquel Bumanglag, Annette Raytin, maraming salamat. Elisa Marie Pascual, thank you very much. And ma'am Anita Domingo Alonso. Okay, yan po ang ating mensahe ngayong araw na to. Pagpatuloy lang po tayo mga kapatid. Kita ulit tayo bukas. God bless you all. May the peace of God be with you. At tandaan natin ito, lagi tayong manalangin at magkaroon din ng concern sa kapwa. Lahat ng mga nanonood at manonood pa, God bless you all. Maraming salamat po. Tayo manalangin.
Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa bagay to. We thank you, Lord. We pray that you may please always protect us. And please, Lord, that we may apply these lessons in our lives so that we can be a blessing to others. Especially, sharing your word, sharing your love. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you for everything. We thank you for your love. Bless each every one of us, Lord, and teach us and protect us today. Protect the frontliners, the policemen, the barangay officials, the doctors, the nurses. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan, bukas, Biyernes na naman. Grabe ang bilis ng araw. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo, God first. In everything, put God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, the community, our country, the world. God bless you all. Merry Christmas. And I love you.